Gamitin niyo po ang inyong lingkod bilang tuntungan ng inyong salita. At nawa, Panginoon, na ma-absorb namin sa oras na ito yung mabuting balita, yung magandang balita, the gospel, about the good news of our Lord Jesus Christ. Kami po ay nagpapakumbaba, nagpapalinis sa inyong banal na dugo, sa aming mga kakulangan, kahinaan. Diyan mo po kami punuin at palakasin, Panginoon. Because apart from you, we are nothing. And that's why we can celebrate your goodness and your faithfulness. Ito po yung samot dalangin namin, punong-puno ng pag-asa at katagumpayan sa aming mga buhay. Sa pangalan mo lang, Panginoong Jesus. Amen, amen, and amen, amen, amen. Praise God, praise God, praise God. Na-experience nyo na ba na minsan dumating kayo sa punto na meron kayong pinagsisihan na pinaka-worst regrets sa inyong buhay? I would like to start with a question. Ano yung pinaka-worst regret ninyo sa buhay? I would like to share some of my own experience. Noong araw kasi, due to poverty talaga, ang hirap pag-aral, gusto ko nung araw, ang kurso ko, architect, Tapos hindi kaya ng nanay ko, ng magulang ko na paaralin ng architecture kasi mahal nga, fiati ako eh. So bumaba ako doon sabi nila, engineering lang kunin mo. So sige, engineering, pero hindi rin kaya kasi mahal yung matrikula. Hanggang sa bumaba ako doon, bumagsak ako doon sa electronics po. Bumagsak po ako sa electronics. Madali sabi, ang kurso ko noon ay broadcasting. So meron talaga akong hilig sa pagsasalita, sa pagkahayag. Yan po talaga yung yung desire ng puso ko, maghayag talaga. Ang pangarap ko nga maging radio announcer eh. Gusto ko sa radio ko magiging announcer. Pero lahat po yun ay hindi natupad. Yun ang worst regret ko. Pangalawa, nung magkaroon ako ng biyenan. Siyempre, joke lang yun. Joke lang yun. Sino rito yung mga biyenan? Sabi nung, Pastor, ang pinakamalaking regret ko sa buhay ko, nung biyenan ko talaga, grabe, halimaw yung biyenan ko. Pero siyempre, joke lang yun, hindi totoo yun. Minsan, sa mag-asawa rin naman, ilang taon lang sila kinasal, pero the most regret nga, sabi noon, nauwi sa awayan sila. Turing niya sa kanyang asawa ay kaaway na. Yun yung mga worst regret na pwede nating maranasan sa buhay natin. What if? The next question, what if you cannot undo it? Halimbawa, nag-regret ka na, nagsisi ka na, hindi mo na maibalik. At totoo naman kasabihan ng matatanda, di ba? Nasa huli ang pagsisisi, yan ang totoo talaga. Kung may mga bagay tayong nagawa na hindi na natin kayang gawin uli, yun ang pinakamahirap na, minsan dumarating sa punto, sinisisi mo yung sarili mo. And sometimes, sinisisi mo yung mga tao na sa paligid mo, kung bakit nagkaganoon ang buhay mo. And even, what if there is no next time? Usually naman, wala na next time. Kapag nag-fail tayo sa buhay natin, ito'y madalas maramdaman natin. Wala nang next time. Hindi na natin maibabalik yung mga nasira no nakalipas kasi wala nang next time. Let me share to you yung ating pagsasaluhan sa oras na ito. Yung title ko is Post-Mortem. Sino familiar dito sa post-mortem? Post-mortem, ginagamit ito ng mga medico-legal. Di ba pag may namatay na isang tao, ino-autopsy nila so that they will find kung ano yung naging cause of death. Kung ano yung naging ugat. Pwede nila ma-determine doon ano yung kinamatay ng isang tao, a dead person. Pero sa panahon natin yan, pwede natin idalhin natin sa isang makahulugan na pwedeng evaluation, analysis, assessment, o review. Sa malalaking kumpanya, di ba, pagka nag-failed sila, nalugi sila, sometimes they analyze and re-review nila kung ano nangyari, bakit nalugi ang kampanya natin. Ito yung pwede natin gawin post-mortem. What they do, ina-examine nila kung ano yung nagawa nilang mali. And what they had do right and how they improve in the next time. Yan yung post-mortem. Sa Bible, meron tayong mababasa yan. Familiar ba kayo kay Lazarus, yung pulubi, yung beggar, at yung mayaman, yung rich man? Sa Luke chapter 16, verse 19 to 31. Ito yung pagbubulay-bulayan natin. Titingnan natin. We will start with verse 19. Or rather, meron ako ibibigay sa inyo. Ibalik mo nga, balik mo. Sa ating lahat, pag tinignan natin ito, may isang katotohanan na pwede nating baunin sa oras na ito bago tayo lumabas sa bulwagan ito mamaya. We are accountable to God. Not only for what we do,
You're right, yung tamang ginawa natin, hindi lang doon tayo accountable, but also for what we do not do. Sabi ni James, di ba may sinasabi si James, kung minsan alam mong gawin yung tama pero hindi mo ginawa, you fall in a sin. Nagkasala ka. And so be it, ganito rin sa atin. Akala ng mga mananampalataya at yung hindi mananampalataya ay, accountable lang ako sa mga bagay na ginawa ako. Pero hindi pala natin alam, yung mga hindi natin ginawa na dapat ginawa natin, we are also accountable to God. Maraming bagay na pwede nating sabihin, ay oo nga, totoo pala ito. At tingnan natin dito sa Luke chapter 16 verse 19 to 31. Anong nangyari dito? In verse 19, we will start with verse 19. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. So may mga highlight ako nilagay dyan. Ang nagsalita nito, nagparable nito si Panginoong Kristo po. Walang iba si Jesus Christ. But in Luke chapter 15, it's all about the lost sheep. It turned out na itong Luke chapter 16, biglang napunta siya rito sa mayaman. Kasi ang kausap niya rito, mga Hudyo. Hindi lamang po mga Hudyo, kundi mga Pariseo. At sinabi niya sa parable, there was a rich man. So makikita kagad natin, ang isang karakter dito ng parable ni Jesus Christ, ano daw? May isang mayaman na tao. At yung mayamang tao, dinescribe niya, he was dressed in purple and fine linen. Eh noong araw naman, wala naman mga makina noong araw, di ba? Kapag ka ikaw po ay isang dignitaries person ng panahon ni Panginoong Kristo, ito yung madalas na suot mo. Purple and fine linen. Ibig sabihin, hinihabi po yan. Tinahi talaga yan. Walang makina noong araw. Kaya pagka nagsuot ka ng kulay violet, yung purple and fine linen, yung talagang cotton, makikita natin, you are lived in a luxurious life nung panahon nun. Tsaka yung mga nagsusot ng mga ganyang roba nung araw, mostly mga Pariseo, mga punong pare, yung mga Saduseo, that they were in the Sanhedrin, in the court ng religious people ng panahon nila. So pagka ganun ang mga suot mo, pwede kayo turing talaga na mayaman. At isang kamangha-mangha dito, pag tinignan natin, this rich man, sabi rito, everyday ha? Everyday po. Everyday, walang sabat-sabat dito. Everyday may handaan sa bahay niya, may kainan, may salo-salo, may pestahan. Can you imagine? Araw-araw yun. But on another parable, may isang karakter na binanggit si Panginoong Kristo in verse 20. Ang sabi niya, at his gate was laid a beggar named Lazarus. Si Lazarus po, yung karakter dito na binanggit ni Panginoong Kristo, hindi po siya yung binuhay ni Jesus Christ on John chapter 11. I would like to clear on that. Hindi si Lazarus na pinalabas niya sa libingan, Lazarus, come out, hindi po ito. It was a parable of Jesus Christ during, wala pa siya, Old Testament ito. But ang very amazing dito, si Lord bihirang-bihira kang makababasa sa gospel na gumamit siya sa parable with name. Usually po, anonymous yung binibigay niyang karakter sa parable. But this time, he named Lazarus. Ano yung katangian ni Lazarus? Kanina, nakita natin sa verse 19, may katangian yung mayaman. Dito, anong katangian ni Lazarus? Lazarus is a beggar. Isang pulube. At ang isa pang dito, he was covered with sores. Puno po siya ng sugat. At yung sugat po niya, hindi yung laging sariwa, no? Laging sariwa yung sugat niya. Yun ang kamangha-mangha dito sa beggar na to, sa isang pulubi na ito. And then verse 21, ano yung kailangan ni Lazarus? And longing to eat what fell from the rich man's table. Ang kailangan lang ng beggar kung ano yung mga mumong nalalaglag doon sa pagkainan ng mayaman. Hindi natin na detalye kung gaano kalayo yung gate na kanyang kinahihigaan doon sa loob ng bahay ng mayaman na ito. But simply, we can think, malaki yung bahay nito, malapalasyo. At syempre, maraming katulong itong mayaman na ito. Pag tinignan natin, si Lazaro, yun lang yung kanyang longing, yun lang yung pangangailangan niya, makatim lang ko ng mga mumo na nalalaglag doon sa hapag ng mayaman na ito. And no one taking care of Lazarus. Pag tinignan natin, grabe ito naman. He was a beggar, nangangailangan siya ng pagkain, longing to eat what fell from the rich man's table. Now, back in history, historically naman ang panahon lang, may mga kutsara tinidor ba nung araw? Wala naman, di ba? Walang kutsara tinidor nun. And even in the Middle East, nag-abroad ako, makikita natin doon kaugalian. Pag kumain po sila, nakakamay talaga. They were in hands talaga.
pag kumain sila. And imagine, wala pang tissue nung araw. Anong ginagamit nila ng tissue? Siguro, alam niyo, matinapay doon, tinatawag na kubus yung malalaki, mga Iranian kubus, malalaki yung parang papel lang yun, pinupunit-punit yun. Yun ang pinamumunas po nila. Kapag maraming kamay nila, yun ang ginagamit na pamunas at tinatapon nila yun. And even this beggar, this Lazarus man, ang inaantay niya, maaaring maambunan man lang siya ng mga ganong uri ng tinapay na pinamunas na sa kamay, sa bibig. Mga nag-Middle East dito, alam yan. Walang pork, walang spoon nung panahon nila, puro kamay lang. And this beggar, ang sabi rito, buti pa kayong aso eh. Ano ginagawa ng aso? Dinidila-dilaan po yung kanyang sugat. Mabuti pa yung aso, may nadidilaan, may nakakain. Lick, sabi ito, even the dogs came and licked his sores. Grabe, ano? Imagine niyo, paandarin niyo konti imagination niyo. Grabe. Si Lazaro nandun sa labas ng gate natin at dinidila-dilaan ng aso yung kanyang mga sugat. Samantalang tayo dito, nagse-celebrate tayo. The next verse. The time came when the beggar died. We don't know, hindi natin nakita kailan ito nangyari, isang buwan, nung nakaraang taon. Basta dito, sinabi ni Jesus Christ, the time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham's bosom or side. Very familiar tayo dito sa verse na ito, di ba? The rich man also died and was buried. Para walang masyado nabanggit dun sa mayaman. No? Pero usually, yung kanilang kultura, alam naman natin, sa panahon natin, di ba? Pag mayaman ang namatay, Nako, ang ganda ng karaban niya, yung makikipaglibing diyan, ang ganda. Maging yung ataol niyan, ang ganda. But nung panahon nila, ang sabi rito, the time came when the beggar died, the angels carried him to Abraham's bosom. Di ba may paniniwala tayo mga Pilipino, na kapag ka mabuting tao namatay, ano daw? Sinusundo ng mga anghel. Siguro dito nakuha sa verse na ito. At kapag ka masamang tao ang namatay, sino sumusundo? Si Satan. Yan yung ating mga paniniwala. And that's true. Sinabi naman ng Panginoong Kristo eh. Mamaya makikita natin, hindi napunta kay Abraham's bosom itong beggar dahil mahirap siya, pulubi siya, may sakit siya, may sore. Hindi yun po. Pakikita natin mamaya. The rich man also died and was buried. We are pretty sure yung rich man, ang ganda ng kanyang libing. Napakaganda ng kanyang ataul. Maganda yung kanyang pagkakalibing. And you know what? Nung panahon nila, verse 23, in Hades, sabi rito, where he was in torment. Now, nung panahon kasi nila, nung araw, kapag ang isang tao ay katulad ni Lazarus pulubi, pag namatay yun, tinatapon nila yun sa isang lugar na dumping area ng mga patay. May isang lugar sila na tinatawag na Gehenna. Gehenna is a place of garbage. So kapag mahirap ka, katulad ni Lazaro, ang tendency kay Lazaro, wala namang tumitingin sa kanya. Doon nga sa gate ng mayaman, walang nagmamalasakit sa kanya. So pag namatay itong beggar na ito si Lazaro, tapon na ito sa dumping site, doon sa Gehenna. At kapag ikaw ay rich man, doon ka sa isang lumptus, no? Luxury na libingan mapupuntahan mo. Remember that Jesus Christ na mamatay, kinuha nila John, nila Nicodemus, right? Katulad yung mga magnanakaw na matay sa krus ng Kalbaryo. Kasi mga mga pinakamasaklap na kamatayan yan. So yung mga bangkay nun, tinatapon na lang yun sa Gehenna. And most likely, si Panginoong Kristo iba. Kaya kinuha nila si Jesus Christ ng mga disipulo. Kasi ito yung background. Sa verse 23, pag tingnan natin, in Hades, ito na ngayon. Pag tingnan natin, in Hades where he was in torment, meaning yung rich man. Where the rich man was in torment, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. Ito ngayon nangyari. Nung nandito sa lupa, iba ang sitwasyon nila. Tama po? Pero nung mamatay silang pareho, nagkabaligtad ngayon ang posisyon nila. Itong rich man, nandoon siya sa isang lugar na tormented siya. He was in agony. Tingnan nyo, pag tingnan natin to, sabi rito, yung rich man, he looked up. Tumingin siya sa taas. Hindi siya tumingin sa baba at sinabi niya, di ba, Abraham? Hindi po. When he looked up and saw Abraham far away. So, ibig sabihin talaga, makita natin, yung lugar na kinalalagyan ng rich man, nandoon siya sa isang lugar na puro pahirap, apoy, mainit. And he looked up, nakita niya ngayon si Amang Abraham with Lazarus. You know the name Lazarus in Hebrew word? God's help. Yan ang kahulugan ng Lazarus.
God's help. So nakita niya si Lazarus, ba't nandun? 24 verse. So he called, sabi dito, he called to him, Father Abraham, ang ganda ng kanyang pagkakasabi, Amang Abraham, sabi niya, mahabag po kayo sa akin. Maari po bang itong si Lazaro na kasama nyo ay idampi niya yung kanyang dulo ng daliri doon sa tubig at ilagay dito sa aking dila. Can you imagine how tormented itong mayaman na ito? Bakit? Kasi he was in agony sa apoy, sa mainit na apoy. Tayo nga na, mapasok tayo sa kalan, di ba? Pag nagsindi ka ng kalan, napasok ka o nahawakan mo isang baga, ang sakit, di ba? Namamalto siya, How about this rich man? Nandoon siya, he was in agony at nagmamakaawa siya kay Abraham na utusan si Lazarus. Siguro pag tinin natin, ang tindi nito mayaman na to, nandun na sila sa kabilang buhay, ang pakiramdam niya, siya pa rin yung mayaman na nakatira doon sa lupa. And he was commanding Abraham na utusan itong si Lazaro. Si Lazaro, ang sarap ng buhay doon. He was comforted. Amen? Ang ganda. Pag tingnan natin, nagkabaliktad sila ng posisyon ngayon. At itong si rich man, nakikiusap talaga siya. Have pity on me, among Abraham, and send Lazarus. Idip man lang niya yung kanyang daliri. Verse 25. Anong reply ni Abraham? Ang sagot ni Abraham, Son, siguro, Israelita to talaga kasi tinawag niya ang anak Alam naman natin mga Israelita, di ba? Meron sila mga promise talaga. Abraham told, Son, remember that in your lifetime, you received your good things. So, baga sa sinabi ni Abraham, hindi ba naalala nung kayo ay nasa lupa ni Lazaro? You receive all good things. Nasa iyo talaga ang lahat. But, or while, Lazarus received bad things. But now he is comforted here and you are in agony. So ipinapaalala ni Abraham ngayon sa kanya, ano bang naging buhay mo sa lupa? Di ba nasa iyo ang lahat? Lesson learned sa atin mga kapatid. Tayo ba habang nandito ngayon sa ating mga kilalalagyan? What do we do? Well, we are receiving good things galing sa ating Panginoon. And this passage, we will remember, malalaman talaga natin, maalala natin, bakit ako nandito sa mundong ito ngayon? And we know that the fact, ito ang isang katotohanan. Si Lazarus, he received bad things. Bad things, bakit? Nimumu nga lang Yung crumbs doon nahuhulog sa hapagkainan ng hindi siya mabigyan. Samantalang sila nagsasaya araw-araw. Verse 26, and besides, sinabi nito ni Abraham, maliban dito, there is a great gulf fixed, chasm has been set in place. Ang sabi ni Abraham, maliban sa hindi mo pwedeng utusan itong si Lazarus, merong malaking bangin sa pagitan natin. Ang sabi niya, so that those who want to go from here to you, he cannot. Nor can anyone cross over from that your position to mine. Para sinasabi ni Abraham, walang sino man pwedeng mag-cross over o tumawid dito. Imagine natin kung pwede lang siya pumunta ron kay Lazaro, gagawin siguro ng mayaman na ito Pero meron nga malaking bangin na nasa pagitan nila. Ano nasa mindset natin? Pag nasa kabilang buhay pala tayo mga kapatid, there is no chance. Para i-rewind natin, ibalik natin at magsisi tayo. And this rich man, he was in the agony. Done already. Kumbaga sa ito na yung buhay niya, yun na yung buhay niya. So nakiusap talaga siya. Daming sinabi ni Abraham. The next verse, 27, he answered. Eto na ngayon. After na makiusap siya, kahit yung daliri lang ni Lazaro, pangalawang pakiusap niya, eto, then I beg you. Sino ngayon ang beggar? Nagmamakaawa itong rich man. Nagkabaliktad sila ng posisyon. This time, ito namang mayaman ang naging beggar. Just like Lazarus nung nasa lupa. Sabi niya, Father, send Lazarus to my family. May second request siya. Di ba, minsan nabubuo sa atin, nung tayo, naniniwala tayo, pag namatay ang isang tao, ipapanalangin natin dito para mapunta raw dun sa langit. Dito ang linaw-linaw. Sinong nananalangin? Yung rich man, namatay na. Nananalangin siya. Sinong pinapanalangin niya ngayon ito? Send Lazarus to my family. Sabi niya, sige po, kung di po pwedeng i-dip yung daliri niya sa tubig para uhaw ko rito, init ko rito, nararamdaman ko. Maaari po bang utusan niyo lang si Lazaro na pumunta sa aking bahay ng pamilya ko? For I have 5 brothers.
Dito ako tumusok talaga, for I have 5 brothers. Let him warn them. Bakit? Sabi dito, so that they will not also come to this place of torment. Di ba, parang, pag tinignan natin, parang totoo ito Remember that Jesus Christ was using the parable, but may katotohanan. Ginamit niyang pangalang Lazarus. Pag tinignan natin, ang inuutos niya ngayon kay Amang Abraham, sabi niya, I beg you, Father, papuntahin niyo naman si Lazaro doon sa bahay ng aking ama. Meron pa akong 5 kapatid na lalaki. So that if they die, they will not come here on the same place na meron ako, mahirap nararanasan ko, ayoko maranasan nila rito. May pagkakataon pa ba? 29. Ano sagot ni Abraham? Abraham replied, they have Moses and the prophets, let them listen to them. Remember that this Old Testament, ang mahalaga ng araw, during the Abraham, Moses, David, lahat po sila, the scripture, which is the 5 books of the Old Testament, and the prophets, yung mga sinabi ng propeta. And this, pag tinignan natin yung commandments at saka yung prophets, they are pointing to Jesus talaga. Tama? Nakapoint kay Jesus. So yung mga namatay noong mga panahon nila, na nanampalataya sa Diyos, just like Abraham, they have in the place of Abraham's bosom. Why? Sabi ko kanina, hindi napunta si Lazaro doon sa Abraham's bosom dahil mahirap siya, marami siyang sugat, hindi siya kinawan. No. Because Lazarus, he believed in Abraham's God. Tayo ngayon, nananampalataya tayo kay Kristo Jesus. That's why may destination tayo doon sa sangkalangitan. Palakpakan natin si Jesus. Pag binasa niyo yung Bible, Scripture, di ba? Paano yung mga namatay? Pastor, paano yung mga namatay ng mga una? Wala pa si Jesus Christ. And this parable, magpapatibay sa ating yung paniniwala. Wala naman mga tinanggap no, walang formula, di ba? Nakita natin. But one thing that we can be sure of, makikita natin itong si Lazarus, pinaniwalaan niya yung Diyos na pinaniniwalaan ni Abraham. Parang tayo, kung kanino ka madalas sumama, doon ka talaga kasapi. Kasapi siya kay sa Diyos ni Abraham, kaya doon siya napunta. While on the other hand, itong rich man, ang sabi ni Abraham, may mga commandments ng Moses, at saka sinabi ng mga propeta, they have to listen to them. So may pag-asa pa yung 5 kapatid, right? May pag-asa pa, right? Malaking pag-asa pa ng 5 magkakapatid. Pero ang sabi ni Abraham, merong Moses commandments at merong mga propetang mababasa sa Scripture. Let them do it, read them, listen to them, and obey them. 30. Humirit uli itong mayaman. Patay na sila, nasa kabilang buhay na sila, kaya malalaman natin, totoo pala, pag namatay tayo dito, may buhay sa kabila. Parang tumawid lang tayo. At kapag ka tumatawid ang isang tao, dito sa pinag-aaral natin, pwedeng doon ka mapunta sa isang lugar na yon. Doon sa torment, o doon ka mapunta sa sangkalangitan. Sa panahon natin, wala na yung Abraham's bosom. Because we believe in Jesus Christ for what had He done on the cross of Calvary. Anyone who believe, receive Jesus Christ as Lord and Savior, diretso tayo sa langit. Naniniwala tayo doon? Palakpakan nga natin si Jesus. Sabi nila, napaka-ano nyo naman, Pastor, napaka-ano nyo mag-share. Ayun ang katotohanan Ang sino man nanampalataya at tinanggap si Kristo Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas mo, kapatid, huwag kang magdadalawang isip. Tinapos ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayong lahat, doon tayo, diretso tayo. Ang sabi dito, no, Father Abraham, sabi na naman ng rich man, nag-request na naman siya. Ang sabi niya, sabi niya, but if someone from the dead goes to them, they will repent. Yung mayamang hindi siya nag-repent, kaya siya napunta doon. That's why ang nire-recommend niya kay Abraham, kung merong isang namatay, nabuhay, bumaba, paniniwalaan ng mga kapatid ko. Pwede ba yun? 31. Ang sabi ni Abraham, if they do not listen to Moses and prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead. Very confirm. Meron bang namatay, pwedeng bumalik sa lupa? Ito na, sinabi na ni Abraham walang sino man po na namatay na, bumalik uli dito sa lupa. Only Jesus who died on the cross, after 3 days, He rose again. Si Kristo lang po ang gumawa ng mga bagay na yon, that He was resurrected.
Kaya tayong lahat, may resurrection day tayo. Malapit na naman yung resurrection day natin. Kaya meron tayong mahal, yung Pasko yung pagkasilang, at meron din po tayong sinaselebrate na pagkamatay. And after the death, there is a rose. Merong pagkabuhay na muli. Ang sabi ni Abraham sa kanya, hindi naman sila makukonvince din kahit may bumabang patay. Example, yung sinasabi ko si Lazarus sa John chapter 11, yung namatay ng 4 days, kapatid ni Mary at ni Maria, right? Yung passage sa John chapter 11, 4 days lang namatay si Lazarus, yung kaibigan niya. Sarado na yung tomb, syempre nangangamoy-ngamoy na yun. Pero anong ginawa ni Panginoong Kristo? Binuhay po niya. Inutusan niya yung mga nandoon, yung mga Hudyong nakapaligid sa kanya, buksan ninyo yung libingan. And then, Lazarus, inutusan niya talaga. Lazarus, lumabas ka dyan. Pangalan din ang ginamit ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi baka pag sinabi niya, patay, lumabas ka dyan. Lahat ng nakalibing doon, baka lumabas lahat. That's why He called on His own name, Lazarus. Alam niyo, ang Panginoon, napakagaling talaga ng Panginoon Tayo, tinatawag din tayo ng Lord by our own name because He knows each and every one. Kilalang kilala tayo ng Panginoon. Sino makakapagtago sa ating puso? Sino makakabatid ng ating puso, ang laman ng puso natin? Ang ating Panginoong Kristo lamang. At nakita natin dito, tama yung sinasabi dito ni Abraham dun sa mayaman. Napunta sila sa kanilang mga kinalalagyan, which is hindi na kayang mag-rewind, hindi na kailangan magbago, huli na ang lahat dito sa rich man. And so tayo ngayon nandito, at least na mapag-aralan natin to, yun pala. Ngayon na nandito tayo, kung may kapatid tayo, may pamilya tayo, umpisahan na po natin na ipakilala natin ang ating Panginoong Kristo na merong Panginoon na tagapagligtas sa kanilang mga kaluluwa at espiritu. Why? Nakita natin dito, yung mga Saduceo ng araw, hindi sila naniniwala sa buhay na walang hanggan o kabilang buhay. They did not believe. Ang sabi ni Jesus Christ, ito nga yung parable na ginamit niya, meron. At kapag nasa kabilang buhay na tayo, mas pipiliin natin na doon tayo mapunta katulad ni Lazarus. Huwag nating asamin na papunta tayo, matulad tayo dito sa rich man na ito. It was a terrible. Ang sabi may ko si William Barclay. Ang sabi ni William Barclay, it is a terrible warning that the sin of this rich man, yung mayaman, was not that he did wrong things, but that he did nothing. Araw-araw siya nagse-celebrate. Araw-araw nandun si Lazarus sa gate niya. Wala siyang ginawa. Siguro, pag tinin natin, basta ako nagse-celebrate to. Pastor, wala naman akong tinatapakan ng tao. Wala naman akong inaargabyado. Nagbibigay pa nga ako ng tithes. Is it really yung basihan natin na para tayo ay makita ng Panginoon? And this rich man, nakita natin, hindi siya napunta rin sa torment place because of doing wrong things. But that he did nothing. How many sa atin mga kapatid sa buhay natin ngayon? Ang dami natin nakikita na pwede naman nating tulungan. Sabihin natin nangangailangan talaga. Yes, we can help. Why not? Tama. Pastor, ang hirap naman pagka inumpisahan ako, sunod-sunod But we think, we have a wisdom. Titinan din natin, baka inaabuso rin tayo. Kaya sabi nga, tama, pwede tayong tumulong sa nangangailangan, pero see to it that this person is deserving. Right? Tama? Nakita yung pagkakaiba? Nangangailangan, but in the first place, he deserved to be helped. At kailangan natin yan. Kasi marami naman naaabuso talaga Kaya, pupunta tayo, pupesto tayo doon sa kung saan, may wisdom naman pala talaga tayo mga anak ng Diyos. Kung tutulungan ko to at may pangangailangan talaga, sisiguraduhin ko naman din na deserving niya. At least, may ginawa ka, kapatid. Hindi napunta ang rich man doon dahil sa kanyang kasalanan, kundi sa hindi niya ginawa yung tama. Sabi ko kanina, ang babaunin natin, we are all accountable to God not only for what we do, but also for what we do not do. Siguro, bago tayo lumabas ng bulwagang ito, meron tayong second thoughts ngayon. Makikita natin. Napakalaking parte po natin mga kapatid sa buhay natin ngayon dito sa sanlibutan. Dito sa ginagalawan natin, yung inyong mga pamilya, yung ating mga kaibigan, o kung sino man yung ating makakilala, na ipakilala natin ang Panginoong Kristo. It doesn't matter kung anong estado ng buhay, makasalanan siya o anong nagawa niya sa buhay niya, ipakilala natin si Jesus Christ.
kung ano yung ginawa ni Jesus Christ. Titingnan natin si Jesus, ano bang pakialam ng Panginoon sa atin para tayo iligtas? Right? Hindi yun ang tama niyang gawin makasalanan nga tayo, pero ginawa niya. Which is hindi dapat niyang gawin sa atin, ginawa niya. What is your worst regret, mga kapatid? Iiwan ko sa inyo yung mga katanungan na to. Ano yung worst regret mo, kapatid? Nakita natin yung worst regret na pwede natin makita sa oras na ito, yung rich man. Nagpakasasa siya sa kanyang kayamanan, naging makasarili siya. Siguro yung kanyang mga 5 kapatid, mas masahol pa sa kanya. Kaya takot na takot siyang mapunta roon sa kinalalagyan niya. Can you imagine? Yung mga namatay sa atin na napunta doon, pinagpe-pray pa tayo. And so be it assured tayo sa mga mahal natin sa buhay na kumilala, tumanggap kay Kristo Jesus that He was there in the presence of the Lord. Palakpakan natin si Jesus. Meron pa bang higit sa pinakamagandang nangyari sa buhay natin? Yes, may mga worst regret tayo. Pero wag na nating asamin yung worst regret. Asamin na natin yung great achievement and accomplishment natin para sa Panginoong Jesus. Believe, listen, and believe. Yang dalawa na yan, listen and believe in Jesus. So that your family, ang mga pamilya natin, makikita natin that we can reconcile there. Ang sarap, di ba, para tayo magre-reunion doon. May reunion tayo doon sa sangkalangitan, mga kapatid. Dito sa lupa, nagre-reunion tayo, ang saya-saya natin, di ba? Mas lalo po doon, kapag tayong lahat nagre-reunion doon, we have one spirit. Meron tayong isang puso na laging magpupuri sa Panginoon dahil sa kabutihan at kagandahang loob na ginawa niya sa mga buhay natin. Lastly, let us not just live for ourselves, but also be mindful and helpful of others. Sabi ng iba nako, mananampalataya ako, pero hindi naman nakikitaan ng kagandahang loob. No? Lagi kang dumadaan doon sa lugar ninyo, pag may nakikita kang beggar o nakikita kang tao na masasabi mo dapat bigyan, tulungan. Ang pagtulong naman hindi lamang po sa financial, mga kapatid Right? Naniniwala ako niya, hindi lang sa financial estado ng buhay natin na pwede tayong makatulong. We can help others. May nakailangan. Gusto ng advice, gusto ng someone that makakausap. Dahil ikaw, kapatid, ang sarap kang makausap. Kapag ka nakakausap ka, gumagaan yung kalooban niya. That's it. Don't live just for yourself. Yung selfish tayo just like a rich man, but be also mindful tayo doon and helping others. The last one, sabi ko rito, ngayon, linggo na ito, next week, may testimony kayo. Pastor, meron ako natulungan, 3 tao for this week. Go and help someone this week. Starting today, paglabas natin ng bulwagan na ito, start, someone, seek. Kung wala tayong makita, maghanap tayo. Sabi nga natin, diba, hindi lang sa panahon na nananagana tayo, doon tayo pwedeng tumulong. You know, mga kapatid, ang sikreto, I found out the secret talaga sa Panginoon. And you know what? Pagka tayo lagi nakikipag-communicate sa Panginoon, makikilala natin siya ng lubusan. Anong ibig sabihin ni Pastor? Pray. Pray always. Pray and pray. What? Sa panahon na ikaw ay walang-wala pa nga kuminsan, walang-wala, parang sa feeling mo, wala kang kakayanang itulong, at merong isang tao na nakita ka na dapat tulungan at deserving naman, do it. Huwag kang magdadalawang isip, kapatid. Sa panahon na meron kang krisis sa buhay at nakatulong ka, you know what? Matutuwa ang Lord sa iyo. Hindi papayag ang Diyos na hindi ka pagpalain. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi papayag ang Diyos na hindi ka pagpalain. Palakpakan natin si Lord. Palakpakan natin ang Lord. He will never ever, hindi siya papayag talaga sa atin, mga kapatid. Ang dali naman, kaya sinasabi natin, Jesusness. Jesusness is the essence of who Jesus is. Ano yung ginawa ni Jesus Christ nung nasa lupa siya? That's it. Hindi na natin kailangan ng maraming doktrina, hindi na natin kailangan ng mga rules and regulations ng church, kung ano yung sinabi ng pastor. Simply because Jesusness, yung esensya, Jesus Christ, anong ginawa niya nung nandito siya? Sino yung mga nilapitan, tinulungan niya? That's it. And in that way, kapag nakita sa pamumuhay natin, di ba? Itong tao na ito, maka-Jesus. Yun yung maganda. Na-identify tayo na kapag tayo ay nagmamahalan, binamahal natin, hindi kaibig-ibig, the world will know that we are all disciples of Jesus Christ. Let us all bow our head and close our eyes. Father, we thank you. We bless your name.
Pinupuri ka namin sa umagang ito, Panginoon. Binabalik namin lagi sa iyo yung mataas na pagsamba, pasasalamat. Panginoon, salamat nga po dahil patuloy mo kaming pinapaalalahanan that who we are, O God, just like the life of Lazarus and the rich man. Lord, ngayon pa lang mag-umpisa sa buhay namin na kami mismo, makitaan kami ng Jesusness. Yung maka-Jesus na attitude, na karakter, patuloy mo kami hubugin, Panginoon. At kami naman malaya na sa puso namin, handa kaming tumanggap ng pagtutuwid po ninyo lagi. At nawa, Panginoon, sa paglabas namin sa bulwagang ito, Lord, makatagpo kami, makasumpong kami, that someone that we can help, not just for our financial, but Lord, in our own effort, sa puso namin, makitaan kami ng pag-ibig na galing po sa inyo. Ito po isamot dalangin namin, punong-puno ng pag-asa at katagumpayan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo at sariling tagapagligtas. Amen.